Congrats. Thank you. Nairaos sa roller coaster ride. Hindi plane ride, the roller coaster na Safe Skies. Ayan. Especially si, Krisha. Ayan, naitawid mo si Yana, ha? So, na-imbibe mo na ba ng konti ang pagiging introvert ni Yana? Marami po akong natutunan kay Yana actually. Kasi pagmumura. Hindi po ako nagmumura dati. Tapos, hindi na ako masyadong socially awkward. Like before talaga, mabilis ako ma-intimidate po. So, madami talaga ako natutunan kay Yana. Isa kayong confidence niya din po. Ang tagal niyong nagsama, no? Tapos, ang dami niyo pang events along the way habang umi-ere. Ang dami niyo pang mga tour, ganyan. So, ngayong natigil na yan, sepangs ba? May sepangs? Oh, well, may mga lakad pa din naman kami, mga hindi lang magkita. Pero, kasi kami usually kapag lumalabas naman kami, andyan yung mga friends, mga biglaan, nagkakayayaan. Depends kung feel namin or hindi. At minsan gusto lang namin lumabas. Hindi naman din nakikita usually, pero may iba lang talaga mga lumalabas nakikita nila sa social media. Well, ngayon siguro sa punks in a way na dahil alam namin na madalas kami nagkikita sa set. Yung ganun. Or pahinga lang ba ng konti, diretso na sa next book? Pahinga ng konti. Kasi, ano ba? Ito, sinabi ko kay Kish, sabi ko, baka ito January to February, kahit muna puro meeting muna, pahinga muna dahil actually para sa amin, ang dami namin dala-dala nung sa yung mga kanya-kanyang dala-dala ng characters eh. Hindi mo siya pwedeng bitawan eh. So, ang taping namin madalas mga twice a week, thrice a week, depends sa schedule, tapos mag-out of the country or out of town na shoot. Dala-dala namin, kailangan namin alalahanin yung ganun eh. So, parang para sa akin, enjoy siya, pero mabigat in a way na hindi ko pwedeng bitawan yung gano'n. So, ngayon, bibitiw ka muna. Sa ano? Bakit yung tanong? Bibitiw muna ako dun sa yung next project ka agad? Hindi. Pero sabi naman, based naman dun sa last na punta namin, may hinahanda daw sina boss para sa amin. Wow, sa inyong dalawa lang. Sabi, yun lang. Ayaw mo na magbanggit ng kung ano. Kaya yun. Exciting. Ayun. Pero kayo, as in kayong dalawa, how close have you become compared dun sa kung merong measure, compared dun sa press con pa lang tayo? Hindi siya magsabi. Scale ba yan? Ano scale of 1 to 10, halimbawa? 1 to 10? Hirap naman sagutin. Kasi, Bakit mahirap? comfortable naman kasi din kami sa isa't isa talaga. I might say 9 out of 10. Wow. Ganun kami ka-comfortable. Ganun nakakomportable. Well, para sa akin, parang wala namang skill yata yung kung gaano kami ka-comfortable at sa pinagsamahan namin. Kasi, hindi naman namin siya makakompare with anything or anyone. Kasi kami lang yun eh. Tsaka, ibang story yung kung paano kami ka-comfortable, kung paano kami nag-work, paano yung friendship namin, kung ano meron sa amin. Basta yun. Never kasi namin iniisip, hindi naman namin siya parang pinag-uusapan gaano kami ka-comfortable sa isa't isa. Parang kung ano namin feel namin, ganun lang. Ano na lang yung pwede nyo i-share sa amin na discover nyo pa sa isa't isa along the way na parang hindi pala
hindi ganun before yung pagkakakilala nyo sa isa't isa, pero later on, ay, ganun pala si Krisha, ay, ganun pala si Jerome. Like, matakaw ba si Krisha, Jerome? Ano ba? Sa akin, lahat naman ng tao may pagka-caring, pagka-sweetness, pero si Chris siya kasi yung tipo ng naramdaman ko na genuine siya. Pero hindi ko in-expect na, paano siya magiging that, ano ba yung tamang term doon? Yung nandyan palagi, yung parang hindi tutok hindi nakatutok sa'yo. Kumbaga parang, nandyan, yun, basta yun, nandyan para sa'yo. Krisha. Sa akin naman, Bakit dati akala ko super. Bakit tingin Hindi po ganito talaga yung mukha ko. Ako, kinikilig ako. Ah! Thank you po. Sa akin naman, kay Jerome, dati akala ko suplado siya. So, Alam niya yun. Alam niya yung sinabi ko yun sa kanya. Natakot ako. May ganun naman talagang dating si Jerome, di ba? Parang, hindi naman, Pyro. Natakot ako sa kanya dati. Pero parang sabi ko, kasi ganun akong ka-dedicated sa character ko tsaka sa book. Na parang first leading role ko to. So, kailangan tanggalin ko yung takot ko. Babalis kasi ako ma-intimidate eh. So, talaga, naalala mo, di ba, in-invite ka namin manood ng movie noon? Para mas maging komportable kami sa isa't isa. Kasi mag-isa lang siya dun sa gilid. Ganun. So, parang ako, kahit natatakot ako, invite ko siya, tara, nood tayo, ganun. Kasi, gusto ko talagang mag-work tong series na to, maging komportable kami. Talagang nag-risk ako na kahit natatakot ako sa kanya, kinausap ko siya. Ganun. Sumama naman. Opo, sumama siya. Wala siyang magagawa eh. Binakuran siya namin eh. Okay. Ano naman yung mga natutunan nyo sa series na applicable sa life nyo? well, ako natutunan ko dun sa series, may right timing sa lahat. Hindi man timing yung ngayon, yung mga what ifs and whatsoever, always look forward na alam mo may pupuntahan at pupuntahan yung paa mo. Hindi naman titigil basta yan pag tumigil ka, titigil na. Darating din yung time na maglalakad ulit yan at may mapupuntahan. Wow, lalim. Ikaw, Krish. Ako naman, ang natutunan ko sa buong show, if it's meant to be, it will be. Kung kahit ano pang naging mapagdadaanan nyo separately, kung kayo talaga. Parang ganun. So, applicable yan in life. In life po. Ayun. Ako actually, hindi ako masyado interesado sa love life ng Hiro eh. Mas gusto ko ang love life ng Krish Rome. Alam ba, tama ba? Krish Rome o Rome Krish? Rome po. Opo. Yun. Sobra nyo ng sobra ng chemistry nyo. Na parang, syempre nung unang pinapakilala kayo, parang wala, parang hindi natin sigurado. Pero nung nandun na, may effect, may dating talaga. So, parang hirap paniwala ang ganon na walang nangyayari behind the scenes. Tama ba ako? Hindi, Well, nasang behind the scenes naman maraming nangyayari syempre. Pero sa amin na lang yun. Di ba? hanging konti. Syempre lumalabas kami, nagkukulitan, kwento about life. Ako kasi maano ko yung usap tayo about life, muni-muni, mga ganun. Usap din about work, na nagiging kulitan, mga ganun. Puro usap. Yun muna. Yun muna. Hindi, pero lang, saan to papunta? Alam, itong
ano yung nakikita naming cuteness nyo, sweetness nyo. No, paano ba to? Wala, alam mo, syempre, kahit paano, as a viewer, as an parang pag gusto mong umasa na may mangyayari, may matutuloy sa behind SSA. Galing nga, in fairness, nagtatanong ng very safe, pero nag-expect ng sagot na hindi safe. Ano ba? Well, wala naman nakakaalam nun eh, kung hindi lang makikita lang namin yon sa ginagawa namin. And makikita naman nila kung paano kami pag magkasama at alam namin sa isa't isa kung paano yung pagka-genuine namin sa isa't isa na yung mga emotions na nangyayari, saya, kulit, hindi ko pa alam na sabihin ko. Hindi ko alam, basta masaya ako, sobrang comfortable ako ka-work siya, sobrang comfortable kasama siya, as in sobrang nagiging open ako sa kanya, and ganun din siya. Siguro, ganun siya ka-open, ewan ko, hindi ko pa alam. Hindi ba? Oo, yun nga. I mean, nag-ano lang ako, ayoko lang maging 100% sure, syempre. So, in terms of openness, ano na kayo? 100% na sa isa't isa? Ay, hindi pa. Syempre na, Ay, hindi pa yan. Yung matitira at matitira lagi yan. konting bitin. Meron yung Para mga may, kabit. para may ilo-look forward pa kami. Sure. Oo, pero dapat lagi, di ba, that may look forward, hindi agad-agad. What's the, Ganun. what's Pa lang the, eh. what's the sweet side of Jerome, Trisha? Yung hindi namin masyadong nakikita on sa social media. Parang nakikita niyo naman halos lahat eh. Ano bang hindi yun nakikita? Mahilig ba siya manor? Mga tipong gano'n. Surprise? Ano siya, very observant siya. Lagi siya magtatanong, okay ka lang, ganyan. Tapos, generous kasi din si Jerome. So, share kami ng food, ganyan. Tapos nagim niya sa akin yung food niya, ganun. Wala doon, maniwala doon. Oo nga, joke lang yun. Hindi, totoo po. Ganun si Jerome sa akin. Parang, nalalabas mo yata ng konti yung ano tawag doon? Kengkoy side ni Jerome. Ikaw, Krisha, napapa-TikTok mo eh. Wala siyang magagawa. Char. Parang parang suplado guy, napapa-TikTok mo, di ba? Parang something yon, di ba? Anyway, ano mangyari? Di ba tapos na yung meron pa daw mga ibibigay kayo sa audience na additional. Yes, dahil Bilang hindi nakabitiw yung iba. So, yes, paano? grabe hindi sila makabitiw. In fairness naman kay Laviva, talagang super advanced sila na, alam mo, naisip agad nila yung ganun. May mga naka-ready sila at ginawa agad namin, mabilisan. At 3 special episodes yan na andun yung behind the scenes, andun yung jet lag with Fishroom, andun yung round trip with SSA. So lahat yun magkakaiba ng atake, paano ipapa-feel sa mga viewers at sa mga supporters ever since nag-start ng SSA na hindi pa nakaka-move on at naghahanap pa rin ng mga next na episodes. Ayun, doon nila mararamdaman yung ewan ko, doon ako kinakabahan eh. Hindi ako kinakabahan nung lalabas yung mga eksena namin, pero etong mga may mga bloopers kasi, sabi ko, hala, makikita na. Sa behind the scenes to. Pero yung like sa jet lag. Kapag behind the camera na kulit na namin eh. So,
Sabi ko na kung baka masira yung character ni Hero dun. Pero ang makikita na namin doon si ano na, Chris Rome na. Sabi ko naman, parehas kami ni Keisha dun makikita niyo. Pero sa, like, yung jet lag, ano kaya laman nun? More or less. Yun pa yung sinurprise kami kasi ang pinagawa sa amin is yung mga intros and outros pa lang. Wala kaming ka-idea kung ano yung mga nandun. Like, videoan ba kami? Ito ba yung part of social media? Wala kaming ka-idea. Basta habang sinushoot namin yung SSA, may mga ginagawa kami sa side, di ba? Ikaw, Krisha, alam mo ba yun? Ako, wala akong idea eh. Sinabi sa akin yun, parang featurettes siya. Ay, ang galing mo. Galing. Oh, Sinabi sa akin yun. Buti pa siya. Eh, yung isa, ano yung isa? Round trip. Round trip. Round trip ticket. Ano ko idea? Ma-surprise na lang tayong lahat. So, kailan namin mapapanood yung tatlong yan? Yung full behind the scenes po, this January 29, papalabas. And then, the next one, yung, ano nga yun? Papaabutin Jetlag with Chris Rome, Feb 5 po. And then Feb 12. 12, yes. Feb 12 yung yung round trip Yes. ticket to SST. Pre-Valentine. Ano mangyayari sa inyo sa Valentine? Pa? Di ko alam. Waiting lang ako. Sorry. Ba dyan ng concert? Meron ba dyang whatever? Pupunta somewhere? Meron bang isasakay ng eroplano uli? Anyway, hoping kami na iba ang Valentine nyo this year. Fairness nga, sabi mo dyan kanina, ang galing ng Viva. Ang galing din nung nag-isip na i-pair kayo, no? Kasi nakita nila talaga na, uy, pwede talaga sila. Tsaka, more than that, kahit naman yung nag-pair sa amin, hindi alam kung paano kami makipag-work sa ganitong klaseng tao, sa ganito, kaganyan. Pero kami rin until now, di namin in-expect na, uy, vibe pala. Nag-work. Ayun. Yeah. Sana Sobra. Sana mag-work din behind the dyan. Sige na, pagpo-promoting ko na, ulitin nyo na kung kailan uli namin mapapanood yung mga yan. Ayun. First of all, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at sumuporta sa Safe Skies Archer kahit po nung simula nung The Rain in España at sa mga talagang viewers ng Vivo One app at nakita nyo kung ano yung effort na ginawa namin. Nagpapasalamat kami doon at salamat din talaga at na-appreciate yun. Pero dahil po doon, Yes, una po ibibigay- this January 29, yung full behind the scenes ng Safe Skies Archer, ipapalabas po sa Vivo One. And then Feb 5, ang Jetlag with Chris Rome. And then Feb 12, ipapalabas naman po yung round trip ticket to SS. And yun. Thank you po. Looking forward sa susunod yung project, kung ano man yun. Magkagulatan na lang. More power sa inyo and thank you so much for gracing us with your presence. Thank you See you po. around. See you around. Salamat po. Thank you din. Thank you.